So yun nga mga pa, nagkatotoo din na tinanghali tayo ng gising, kaya dali-dali nga tayo nagpunta ng barracks para i-check yung pinahatch natin na BBS. At pagsilip ko nga par ay hatch na sila. Ganito nga po pala ang quality ng BBS natin mga par. Kung mapapansin nyo nga na malalaki sila at napakadali nilang i-hatch. Saktong-sakto nga to par para sa ating mga fry. At kung napanood nyo nga yung video natin kahapon, panchameter lang po lahat yun. No need ng may ratio, basta sundan nyo lang yung ginawa ko. At makakapag-hatch ka nga par ng ganito kadami. At dahil for sure nagutom na nga ang ating mga fry, mag-harvest na po tayo. Ito nga par ang advantage ng setup natin. Napakadaling mag-harvest at hindi natin maisasama yung mga egg. Dahil hindi nga nakakain ng mga fry yon at isa sa nagiging dahilan kung bakit napopollute ang ating tubig. Tatapat mo nga lang par sa ginawa nating hose yung BBS net bago mo nga bubuksan yung air controller. At ganyan nga lang ka-basic par dahil mahihiwalay na nga natin yung eggshell dun sa mga BBS na na-hatch na. Kung makikita mo nga yung quality ng ating BBS, sobrang ganda nga par at napakadali pa nalang i-hatch. Kaya sa mga gustong umiscore, available to sa Orange app natin na TikTok shop. Easy to hatch at meron tong napakataas na percentage ng hatch rate. And after nyan par, eto na sila. Magpapakain na nga po tayo ng mga betta fry. Saktong-sakto nga tong size na to para sa ating mga free swim fry. Pero uulitin ko na hindi nga po ito ang ideal food nila dahil ang brine shrimp nga par ay galing sa saltwater. Madali nga po silang mamamatay sa freshwater na pinaglalagyan ng ating mga betta fry. Kaya nga sa pagpapakain ay huwag nyo pong masyadong dadamihan. Kalat mo nga lang par para halos lahat ng inyong mga fry ay makakain. Mahalaga nga din par ang pagsasipon sa breeding tub natin after 3 days kapag ito nga po ang pinapakain mo. Dahil for sure na may mamamatay nga ng BBS at hindi na makakain. At ayun nga ang posibleng dahilan ng pagtaas ng ammonia at pagkamatay ng ating mga betta fry. Kaya dagdag effort ka nga par kapag brine shrimp ang pinapakain mo sa iyong mga betta fry. Pero ganun pa man par, kung wala kang access sa Dapia Moina, ito na po yung pinaka the best way para makapag-breed ka ng betta. At uulitin ko lang mga par, available ang ating brine shrimp egg sa ating TikTok shop at sa Shopee. At hanggang dito na lang, share and follow for more.